Natatandaan pa ba ninyo nung tayo yung mga bata pa, yung ginagamit nating mga palutang or floater dun sa ating mga pamingwit ay yung mga tsinelas. Kumukuha tayo ng tsinelas, gumagawa tayo ng floater, kinokortehan natin yun ng pahaba or minsan square na lang siya or rectangle tapos hinihiwa natin yung sa gitna at itinatali natin dun sa ating mga line. At yung mga fishing rod pa natin dati ay yung mga kawayan, tapos nylon, lalagyan natin ng pabigat yung nylon, at yung pabigat pa nga natin dati, yung mga kinukuha natin sa mga bubong. Inaakyat pa natin yung mga community center o yung eskwelahan para makakuha ng buli. Ang tawag namin sa amin dati, yung mga buli. Kinukuha namin yun sa mga yero at ginagawa namin sepa or ginagawa namin pabigat sa aming mga pamingwit nun para makahuli kami ng mga ayungin, mga tilapia. Ngayon, iba na. Ganito na yung ating mga floater. May kulay na rin at ito ay styro at may pin. At sa gitna ng floater may butas at ilalagay mo na lang dyan, ilalagay mo na lang dito yung line at ilalagay na lang natin to para pinaka-stopper at makontrol natin gaano kalalim yung gusto nating lalim ng ating rig. Ngayon, gagawa tayo ng rig para sa bait and weight na with floater. Gamitin na natin to. So, kakailanganin natin ng nylon. Ito ay monofilament. Estimate lang tayo ng 1 meter to 1.2 meter. Tapos, pagtapatin lang natin itong line. Pero dito, medyo mas mahaba yung isa at mas maiksi yung isa. Una natin gagawin ay ang surgeon knot. Ang surgeon knot na to, siya yung magsaserve as stopper or guide dun sa ating T-knot. So, pwede nyong gumawa ng loop ng 2 or 3. At ganito lang yung paggawa ng T-knot. So, focus lang kayo mabuti. Tingnan ninyo paano yung pag-ikot natin. At yung butas na yan, dyan natin palulusutin yung ating surgeon knot. At patakin lang natin. Pagka nahihirapan kayo na higpitan yan, pwede nyong lagyan ng lubricant, laway or tubig para mas madulas. Saka na tayo maglalagay ng hook sa bawat dulo ng mga line galing dun sa ating T-knot. So, nasa inyo kung ano yung gusto nyong knot na gagamitin, kung ano yung mas komportable kayo, at kung ano yung mas madali sa inyo na knot na gagamitin sa pagtali ng hook. Sa akin kasi, gumagamit ako ng uni knot, clench knot, improved clench knot, at Snell's knot. So, hindi naman necessary na kailangan i-apply lahat ng knot na yon. Depende na sa inyo kung ano saan nga kayo mas komportable sa mga knot na nabanggit. So, panoorin ninyo paano tayo gumawa ng rig ng bait and weight with floater. Putulin lang natin lahat ng excess ng ating line or yung tag end para hindi yung dahilan para magbuhol-buhol yung ating mga hook or yung ating buong rig. Ito nga palang ginagawa nating nut dito sa ating rig ay uni nut.
So, ito na yung ating T-nut na rig. Ngayon, ilalagay naman natin yung ating bullet sinker. Pwede kayong gumamit ng egg sinker, bullet sinker, pero yung bell sinker hindi applicable na gamitin dito. Pwede rin kayo gumamit ng beads para maging protection yung beads dun sa ating nut na ginawa. Ngayon, dahil nilagyan na natin yung sinker, lagyan naman na natin itong ating swivel gamit ang Palomar nut. So, ready na to para iset sa ating fishing rod. So ito na yung ating rig para sa ating floater. Ngayon, saan natin gagamitin yung floater? Paano ba na tayo gagamit ang floater? Kuha tayo ng reel. Meron tayo ditong fishing reel. So, i-connect na natin to sa ating rod. At bago tayo maglagay ng floater, siguro din natin na ito ay nakakonect na sa rod at nakapasok na yung mga line natin sa mga ring. So, isipin na lang natin, nakalagay na. So, ito yung main line. Papasok lang natin itong floater. Dito sa butas sa gitna. Saka natin ilalagay itong pin. So, yan. Hindi na gagalaw. Saka natin ngayon ilalagay itong ating rig. So, kung gusto nyo gumamit dito ng improved cleanse nut or uni nut, nasa sa inyo. Pero usually kasi ginagamit ko rito pagka braid to uni nut. Braid to swivel, uni nut ang ginagamit natin. Wrap lang ninyo ng mga 8 to 12 times. O, yan na. Then, putol lang natin yung excess. Yun. So, ito na yung ating rig with floater. Ganyan lang kadali. May-adjust nyo, manggal, then, o, yan. Ngayon, yung ating, meron naman tayo rito na yung ginawa natin nung nakaraan na high and low rig. Pwede rin naman tong lagyan ng floater. Ganon din ang gagawin natin. Sa mainline pa rin natin ilalagay yung floater. At ginagamit din itong high and low or bottom rig sa panghuli ng bangus. So, nung last time na nakahuli ako ng bangus, ganitong setup din yung ginamit ko. Kaso, ang nilagay kong rig ay 4. At yun, tinapay nga yung gamit natin na pamain. At pwede rin naman gamitin yung ating single hook dropper rig. Ganon din ang setup. Sa badang itaas din yung ating floater para matansya natin. At yung sinker pala, importante ay yung sinker sa floater. Kapag mas mabigat yung ating sinker kumpara dun sa capacity ng floater, lulubog. So itong mga ganitong setup, lalo na itong double hook or two hook or itong high and low na rig, at mabigat yung sinker, lulubog. Pero ang itsura ng ating rig sa ilalim ng tubig ay naka-straight. Hindi tulad pag walang floater na nakahiga, nakaganyan. So yun lang mga idol. At salamat sa inyong pakikinig at panonood at pagsubaybay sa ating channel. At please pag-visit na rin ninyo yung ating YouTube channel na Kingfishers TV. Thank you so much and God bless.